Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernares ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo. At ang ating tatalakayin ngayong araw na patungkol sa full pagsunod ni Kristo sa ating Ama ay napakahalaga mga kapatid dahil malalaman natin kung ano nga ba ang obedience o passive obedience. Pag sinabi nating passive obedience mga kapatid ay hindi ito ibig sabihin na wala tayong ginagawa o walang ginagawa si Kristo. Hindi ito isang inactivity, pagkus ito ay tumutukoy sa kusang loob na pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pagtanggap ng lahat ng pagdurusa na nararapat dapat sa atin. Siya ay naging handa na akuin ang sumpa ng kautusan, ang galit ng Diyos at ang mismong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito ay ginawa niya para sa ating lahat. Sa madaling salita mga kapatid, si Kristo ay namuhay ng banal na may pagsunod sa ating Ama. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan at namatay din siya para sa ating kasalanan. At ang kanyang kabuuan ng kanyang redemptive work, ang dalawang bahagi ng kanyang pagsunod ay parehong mahalaga para sa ating kaligtasan mga kapatid. At teaching naman natin ngayong araw ay unang-una, Christ's passive obedience means He suffered and died on our behalf. Isipin natin na ganito mga kapatid, dapat tayo ang makakaranas ng galit ng Diyos dahil tayong mga tao ay napakamakasalanan. Dapat tayong makakaranas ng paghihirap at kamatayan bilang parusa sa ating mga kasalanan. Pero sa halip na tayo, si Kristo ang tumanggap ng lahat ng ito. Siya ang nakaranas ng pagpapalo, pamamahiya at pagpako sa krus at iniwan ng Ama para sa atin. At ginawa niya ito ng buong puso at hindi siya nagreklamo at hindi siya lumaban. Siya ay tahimik gaya ng isang tupa na dinala sa katayan. Hindi natin nakikita na dapat tayong lubos na magpasalamat sa ginawa niya. Ang sakit na dapat sa atin o pagdurusa na dapat sa atin ay siya ang umako. Ang kamatayan na dapat sa atin ay siya ang namatay. Hindi lang niya tayo minahal, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa atin. Kalaway, Christ's active obedience means He had fully obeyed all of God's requirements on our behalf. Habang nabubuhay si Kristo sa mundong ito, ay hindi siya kailanman nagkasala. Wala siyang paglabag sa batas ng Diyos, hindi sa salita, hindi sa gawa, at hindi rin sa puso. Perfect siyang sumunod mula simula hanggang dulo. At kung bakit importante yun? Kasi hindi kailangan na ma-forgive tayo. Ang kailangan natin ang righteousness para makapasok tayo sa langit. At dahil perfect si Kristo sa kanyang pamumuhay, ang kanyang obedience ay nakredit sa atin o napunta sa atin ang kanyang perfect obedience. Pag tinanggap natin si Jesus, tinitingnan tayo ng Diyos bilang isang taong tumaliman ng buong sa kanyang utos. Kahit hindi naman talaga tayo ang sumunod kundi si Kristo. And number 3, Christ's passive and active obedience made us both acquitted and holy. Ang passive obedience niya, ang kanyang paghihirap at kamatayan ang nagresulta sa kapatawaran nating kasalanan na dapat tayo ang pinako sa cross at hindi si Jesus. Ang active obedience niya ay yung kanyang perpektong pamumuhay nagbigay sa atin ng katuwiran. Kaya hindi lang tayo basta pinatawad, kundi tayo rin ay tinuring na banal sa harapan ng Diyos. At kung titignan natin, para tayong mga kriminal na hindi lang napalaya kundi ginawa pang prinsipe o prinsesa. Kaya ganito tayo makikita natin dito kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.